Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon. Agad nilang pinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Iniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At ang lahat ng nakahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. God is good All the time, all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Mula po sa unang pagbasa, ipinakita natin kung paanong pinakamahirap na sitwasyon ang pinagdaanan ni Propeta Jeremias sa pakipagbuno sa isang propeta ng pangalan ay Ananias or Ananias. Mga kaibigan, dito makikita natin ang tunggali ng tunay na propeta at bulaang propeta. Alam natin sa kasaysayan si Propeta Jeremias na sa kanyang pagiging bata ay tinawag ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos, "I will put my words into your lips." At ikaw'y bata, ako ang magsasalita para sa iyo. Mga kaibigan, sinuong ni Propeta Jeremias ang masalimuot na pagsubok ng pagpapahayag ng pangaral at babala ng Panginoon, na magkakaroon ng digmaan, na magkakaroon ng salot hanggat ang mga tao hindi nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga naroon si Propeta Jeremias sa kanyang propesiya. He is actually the mouthpiece of God. Siya ang tinig ng Diyos. At sa pasimula ng ating unang pagbasa, mga kaibigan, si Propeta Ananias o Ananias, mga kaibigan, tinitingnan natin kung paano siya nagsabi ng propesiya.
Sinabi niyang gustong marinig ng hari na magkakaroon ng paglaya, na magkakaroon ng tagumpay. Kinikiliti niyang tainga ng hari at ng mga Israelitang nakikinig noon. And right there and there, nakita natin kung paanong naniwala ang hari at mga tao. Dito ang pakikipagbuno ng katotohanan at kasinungalingan. Mga salitang gusto lamang marinig ng mga tao, at si Ananias ay pinaniwalaan. At kitang-kita natin sa unang pagbasa kung paanong binali ni Ananias ang pamatok na kahoy ni Propeta Jeremias. At sa harap ng mga tao, ito'y binali at niyurakan. Mga kaibigan, masakit man ang katotohanan, pero ito'y naganap. Pero kung sino ang totoo, ay pakikinggan ng Diyos. At kung sino ang totoo, ay ipagtatanggol ng Diyos. Kaya nga nakita natin sa unang pagbasa kung paanong sinabi ni Yahweh, bagamat ang iyong pamatok na kahoy ay binali, papalitan ko ng pamatok na bakal. At ang pamatok na ito'y magiging pamatok ng mga bansa. Pag di sila nagbalik loob, ay hirap ang kanilang pagdadaanan, digmaan at mga salot. At ibinigay ng Diyos ang kanyang mensahe na si Ananias ay mamamatay sa ganitong panahon. True enough, lumakas ang loob ni Propeta Jeremias, hinarap si Ananias at binanggit ang propesiya ng kanyang pagkamatay. And the whole first reading ended with the death of the false prophet Ananias. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung totoo ay kakampihan ng Diyos. Yung totoo ay ipagtatanggol ng Diyos. Ang mga propeta ng bayan ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga kumakita rin natin sa Ebanghelyo, yung pagiging propeta at paninindigan sa gitna ng mga bagyo at pagsubok, dapat ay mangibabaw. Si Simon Pedro, bagamat nakita niyang si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, sa ibabaw ng dagat, siya ay nagulat. Pero kung ikaw nga po iyan, Panginoon, talagang may hypothetical pa, no? Kung ikaw nga po iyan, Panginoon, gusto ko ring lumakad dyan. And that must be a very good opportunity to explain to them the real meaning of faith and trust. Na ang pagtitiwala ay hindi lamang sa isip. Ang pagtitiwala ay dapat nasa puso at nasa paggawa. It must be consistent. Kaya sinabi ni Jesus, halika, lumakad ka. Mga kaibigan, sa umpisa'y nakalalakad si Simon Pedro sa ibabaw ng tubig, habang siya'y nakatingin kay Jesus. Subalit ng kanyang mata ay napatingin sa lumalakas na alon at rumaragasang alon, na walang kanyang paningin sa ating Panginoon, bagkus ang nangibabaw sa kanya'y takot, sapagkat ang nakita niya'y tubig, malakas na alon, at siya'y unti-unting lumubog. Mga kaibigan, yan din ang nangyayari sa ating buhay, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at malalakas na alon. Sa umpisa, nakatingin tayo sa Panginoon, nananalig at kumakapit. Pero pag nabalik ang ating mga mata sa pagsubok, sa dumadaluhong na agos, doon tayo nagkakaroon ng kaba at takot, at doon tayo unti-unting lumulubog. Mga kaibigan, ito hindi lamang tungkol sa paglubog sa gitna ng malakas na alon,
kundi pinakita ng Ebanghelyo kung paano inabot ng Panginoon ang kanyang kamay kay Simon Pedro upang ipakitang, anak, ililigtas kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito natin makikita na sa paglubog natin dahil sa ating kahinaan at kakulangan ng pananampalataya, tinititigan tayo ng Panginoon kahit tayo hindi nakatitig sa Kanya. Inaabot ng Diyos ang Kanyang kamay kahit tayo nahihirapang abutin ang Kanyang kamay. Pilit pa rin inilalawit ang Kanyang tulong upang iahon tayo sa pagkakalubog ng alon ng pagsubok at kamatayan. Pinakita ni Jesus the most powerful words, "Be not afraid, it is I." Mga kaibigan, ano pa ba ang hanapin nating inspirasyon? This is enough, the inspiration, na kung saan ang salita ng Diyos ay nangungusap sa ating mga karanasan. Pakiramdaman natin, lumulubog tayo. Yes, the boat is sinking. Pero sana, our faith must not be sinking. Huwag nating ilubog ang ating pananampalataya. Kumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay awa at habag. Mga kaibigan, dito natin nakikita ang kahalagahan ng pagkapit. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ito'y lalo pang dinugtungan ng mga himala ng pagpapagaling. Ang problema natin ngayon ay sakit, sakit, sakit. Pag may sakit, kumapit sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo, baka hipo lang kami sa laylayan ng iyong damit. Gagaling kami, laylayan pa lang ng damit. Gumagaling na ang may sakit. Mga kaibigan, lalo po kaya kung tayo'y yakapin ng Diyos, haplusin ng Diyos, iabot ng Diyos ang kanyang kamay, mga kaibigan, gagaling ang may sakit. Ito po'y napakagandang hamon at paalala sa ating lahat. Huwag tayong matakot sapagkat nangako na ang Diyos, I am with you till the end of time. Amen.